Debaters Convention mga kapatid, at meron tayong live debate na magaganap ngayon between JW and RCC mga kapatid. Ngayon ay September 2, Saturday, 7:25 PM. At again, good afternoon sa lahat mga kapatid, lalong-lalo na dyan sa Luzon. Magandang gabi nga sa Visayas at sa Mindanao, maayong gabi sa tanan. At ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay ano ngayon, Bro Denmar? Bro? The doctrine of the Trinity is true because it is supported by the whole Bible. Ayan, the doctrine of Trinity pala is true, supported according doon sa script mga kapatid. So ganon yung usapan natin mga kapatid. At ang setup ng debate natin, standard setup at rules ng Debaters Convention mga kapatid. And I think alam nyo yan, yung categorical, close-ended question, yung 8 seconds natin na pagpapaliwanag kung hindi nasasagot yung categorical, at yung syempre yung disiplina, at yung out of topic, no side comment, at no foul words. So yun lang naman mga kapatid. At before ko umpisahan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala at kung ano yung inaasahan nila sa gabing ito, at syempre kung ano yung stand nila, kung ano yung ipapalabas nila sa gabing ito. So unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka kapatid. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Ave Maria at blessed first Saturday of September, mga minamahal naming kapatid na mga Katoliko. At muli, sumasa impapawid at nasa inyong harapan ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, magpapatunay na ang doktrina ng Trinidad ay totoo sapagkat ito'y sinusuportahan ng buong Biblia. Nang patutunayan natin ito, Biblia ang ating gagamitin, at sa pagkakataong ito ay ititindig natin ang buong katotohanan. Kaya suportahan ninyo ang debating ito hanggang dulo, at nawa ang Diyos ang sa kanya lahat ng kapurihan. Okay, at syempre yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Yun lang, ako ang mag-negative sa i-affirm ni Bro Denmark sa kanilang doktrinang the Trinity doctrine is true according to the whole Bible. Salamat. Okay, maraming salamat Bro RR, no. At ito nga pala ang inyong moderator, Admin Russia ng Debaters Convention mga kapatid. At ito na nga, umpisa na natin ang ating debate. At isa-set ko lang yung ating timer dito. Ayan. So bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Denmar Santiago ng RCC sa kanyang patunayan na ang Trinity ay sang-ayon sa mga kasulatan. Your time start now, bro. Okay na, Bro Russia? Proceed, bro. Bro Russia? Dinig ba ako? Proceed, bro, Denmar. Yes, Bro Russia. Okay na? Yes, bro. Proceed, bro. Sige, okay. bro. Sige, start na. Okay, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Muli, Brother Denmar Santiago ng Roman Catholic Church. Mga kapatid, umpisahan ko na ito sapagkat ito ay napakahaba. No, ng ating tatalakayin ito ay ang dogma. Actually, hindi ito doktrina. Dogma ito. Dogma ito ng Santissima Trinidad. No, tandaan natin, kapag sinabi dogma, Catechism of the Catholic Church, paragraph 88, no, ito ay sa pilit ang pinaniniwala. Kumbaga, kailangang paniwalaan ng isang Kristiyano kapag sinasabing dogma sapagkat ito ay revelation na galing sa Diyos. No, magkaiba doktrina at dogma. Doktrina ay maaaring mag-progress, ang dogma ay hindi. Yun po ang kaibahan ng dalawa.
No, ngayon, umpisahan po natin. Ang doktrina ng Trinity, mga kapatid, ay nagsimula hindi ho sa katekism at hindi rin sa tradisyon, kundi nagsimula sa Biblia, no? Atin po mababasa yan dito ho sa Lucas 1:35. Ganito ang sinasabi. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at papasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Okay. Dito sa talatang ito may binabanggit na tatlong karakter, no? Sa iyo ang Espiritu Santo, no? At papailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan, the Most High, no? At ang iyong sisilang ay ang anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang binabanggit dito ni San Lucas, no, na ebanghilista ay tatlo, no, mapapansin natin. So, kung wala palang pag-iral ng tatlong persona, sino pala yung tatlong tinutukoy ni Anghel Gabriel? No, yun po ang tanong natin. No, ngayon, sundan pa po natin yung kahayagan ng tatlong persona ng iisang Diyos. No? Sabi dito, sa Marcos 1:9-11, ang sabi ay ganito, no? Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Nazaret, sa Galilea, at siya'y binautismo ni Juan sa ilog Jordan. No? Kaahon niya sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu. Sabi diyan, na tulad ng isang kalapati, at narinig niya ang isang tinig, no, na mula sa langit na nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Muli po, no, sa Biblia mababasa natin na mayroon tatlong personang binabanggit. No, ang Espiritu, ang tinig na narinig ni Jesus, at si Jesus mismo na nandito sa talat ng Biblia na after niya mabautismo ni Juan. No? So, maliwanag doon kung sino pala itong Espiritu at saka yung narinig doon sa langit na tinig kung hindi pala ito persona. No, ngayon, itinuturo din ng Biblia, ano pa? Mateo 28:19, sabi yan, kaya habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan. So tatlo po binabanggit parati ng ating Panginoong Jesucristo. So maliwanag sa sikat ng araw yung pagpapahayag ng tungkol sa Santissima Trinidad. Ano? So ngayon, simpleng logic, mga kapatid, no? Simpleng logic lang ito. Hindi ho lumalabag sa aral ng Biblia ang Santissima Trinidad or yung Holy Trinity na three persons in one God. No? Bakit? Sapagkat ito, mga kapatid, kahit yung mga apostoles, no, ay nagpuro ng Holy Trinity. Okay, sabi dito, 2 Corinthians chapter 13:13, naway sumainyo lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikilakip ng Espiritu Santo. Tatlo na po ito, ha? Tatlo na po ito. Okay, isa pa. Basa pa tayo, Titus chapter 3:6, no? Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Jesucristo. Tatlo na po ito, ha? Magbibilang po tayo ulit. Hebreo 9:14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Tatlo na po ulit yan. Punta po tayo. Hebreo 9:14 po yan, ano? Tatalon tayo sa Juan 14:15-17. Sabi diyan, kung iniibig ninyo ako, si Jesus, yung anak, no, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kaibigan niya ng ibang mga aliw
na magiging kasama ninyo magpakailanman, siya ang espiritu ng katotohanan. Oh. Ayan espiritu ng katotohanan. So tatlo na naman. Oh. Ayan. So pagdating do sa Judas Tadeo, sabi dito sa Judas Tadeo, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal na sa inyong napakabanal na pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, manalig kayo sa pag-ibig ng Diyos, yung Ama, habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Paratihon tatlo, no? Mula sa ating Panginoong Kristo, pababa hanggang sa mga apostoles, tatlong persona ang binabanggit, no? Ay kung hindi pala totoong umiiral ang Santissima Trinidad, ang Holy Trinity, sino pala ito mga binabanggit na ito, no? So, baka hanapan tayo ng ating kapatid ng letra por letra sa Bible. Saan po ang salitang Trinity sa Bible? Letra por letra. No? Una, hindi po diksyonaryo ang Bible. Huwag mong hanapan ng letra por letra. Hindi ho ganyan ang pag-aaral, no? Ayan. So, ang ating pagbatayan, no, ang ating pagbatayan ay ang esensya ng mga talata, no. Katulad sabi ko. Thank you, Bro Rasya. Bakit sinasabi ng ating Panginoong Kristo hanggang ng mga apostoles ang tatlong persona, ang Anak at Espiritu Santo, no? So ngayon, babanggitin niya, no? Babanggitin niya na saan mababasa na yung isang Diyos ay may tatlong persona, no? Mababasa natin yan, no, sa Biblia, maliwanag yan. No, diyan ho sa Genesis, sinabi, ako ang lalalang ayon sa aking larawan. Hindi, ating. No? So, ngayon, punta tayo dito mga kapatid, no, sa Roma 1, dito sa Roma 1, 20, no? Ang sabi diyan sa Roma 1:20, mga kapatid, ang kanyang walang hanggang pagkos ay makikita sa kanyang mga ginawa. Sa kanyang madlang ginawa, no? Halimbawa ng kanyang ginawa. Punta tayo sa Genesis 1. Ano ho ba ang ginawa ng Diyos sa Genesis 1? Yung oras, time, no? Past, present, and future. Tatlo po parati yan. And then space, height, weight, and width, no? And matter, no? Solid, liquid, gas, no? Parati tatlo po yan. Nga ang sabi, no, ang kanyang walang hanggang pagka-Diyos makikita sa kanyang madlang ginawa. Roma 1:20. No? So ginagamit natin buong Biblia Okay. Ngayon, no? So ang Holy Trinity, no? Dahil maraming talata kasi no? Maraming talata pero ito ay introduction pa lamang. Mamaya papakilala natin yung co-equal, coexistence, offense, no? Yung yun, nung tatlo mamaya mababanggit natin yan. So ngayon, ito muna introduction ko, no? So, bilang panghuling talata kasi maubusan na tayo ng time, no? Okay, panghuling talata, mga kapatid. Ito, Deuteronomy, sabi dyan, dinggin mo Israel, ang Panginoon mong Diyos ay isang Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Brother Denmar Santiago ng Roman Catholic Church. Dako 7 minutes tatanong mga bro. Excuse me, sir. 10 minutes yata ang tanungan. 10 minutes? 10 Sige, natin 10 minutes 10. Ayan. Kasi kasi tayo. Baka ma-late din yung susunod ba. 10 minutes bro. Tanungan ito. Your time start now bro. Okay, ginamit mo ang Lucas 1:35, Mateo 3:16, Mateo 28:19 at iba pang mga talata. Sinusuportahan ba ito ng Biblia petisyon na ito ay isang Diyos? Sila dito sa mga talatang gamit mo. Pakiulit, mahina yung boses mo. Pakiulit.
iisang Diyos ba ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu dito sa mga talatang ginamit mo? Oh. Okay, time stop bro. Anong objection bro? Hindi kasi naririnig eh. Baka maubos yung time ko. Pwede iulit. Ito nga bro, Oo, ang ulit mo. problema sa audio natin, mahina talaga. Pero sa akin ha, naiintindihan ko kahit mahina bro Denmar ha. Ang tanong niya bro, patungkol doon sa Ama, Anak at Holy Spirit, kung sila ay magkapantay, tama bro R? Yung tanong mo? No. Ano ba? Sige bro, Ang bro tanong R, niya ay- ikaw yung magtanong bro, kung madidinig. Dito sa mga talatang gamit mo, dito ba sa Sige, mga bro. talatang gamit mo, iisang Diyos ba ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu? Iisang Diyos ang Ama, Anak ito. Bro Denmar. Dito sa mga Yes. talatang gamit mo, Yes. Okay, proceed. Paliwanag bro. Yes. Paliwanag, no? Kasi maliwanag na sabi dito, no, na sinabi ng Diyos sa Genesis 1:26, no? Likhain natin, may ka natin siya eh. Hindi na siya mag-isa, may ka natin siya. Sino ama niya? Hindi naman pwedeng anghel, hindi naman lumilikha ang anghel. Next question. Next question. nakasulat ba sa mga talatang gamit mo na iisang Diyos ang Ama, Anak at Banal na Espiritu? O walang nakasulat? Yes. Hindi po. Yes. Meron nakasulat. Objection. Yes. Meron nakasulat. Okay, time stop muna. Another objection ito. Ano objection mo bro? Hindi ko po kasi siya pinapaliwanag. Ang tanong ko, kung may nakasulat o walang nakasulat. Merong nakasulat or walang nakasulat? Bro Denmar, doon ka lang daw pipili bro. Counter objection bro. Sumagot ako, sabi ko yes, meron. Nata narinig moderator. Okay, meron. Yes, meron. Ganito kasi, Bro Denmar, buuin nyo lang yung sagot na hinahanap ng kabilang panig kasi hindi naman daw yes or no eh. Ang sagutin mo kung meron ba or wala. So, mali naman ang sagot ni Denmar, no? Na yes, meron. So, Bro Denmar, i-resume ko yung time. 8 minutes and 11 seconds. Your time start 20 seconds. Sagot bro sa yes na meron mo. Okay. So yes, meron, no? Sabi dito sa Amplified Bible, no? And God said, Father, Son, and Holy Spirit, no? Let us make man in our Time stop muna, image. time stop muna. Ito. Objection bro, anong objection yan bro? Bakit nagpaliwanag Mr. Moderator? Di ba ang tanong ko lang? Yes bro. Ang tanong ko lang ay meron bang nakasulat o wala? Hindi ko naman tinatanong kung yes or no para magpaliwanag base sa rules. Hindi, base sa rules bro. Wait, yes bro, sige. Kapag ang tanong ay sasagot ng yes or no, papaliwanag siya. Pero ang tanong ko kasi hindi sinasagot ng yes or no. Nakasulat Okay. ba o walang nakasulat? Yes bro, ako bro ha, ako muna ha. Okay. Moderator decision na ito. Rule 10 bro, sa rule number 2, close end pili muna bago mapaliwanag, hindi lalampas ng 10 seconds. Sa rule number 1 natin, lahat ng sagot kailangan sagutin ng 20 seconds. So, meron talagang paliwanag dyan bro, pero at sinasaka yung categorical mo na meron or wala. So, sa kanya meron. Meron paliwanag dyan bro, 20 seconds sa meron ha. Ayan yung rules natin. So, Bro Denmar, since na-cut ka doon, is re-reset ko yung 20 seconds mo ulit. Sagot yung meron mo kanina na mababasa. Okay, Pasok, bro. Next question. Next question. Okay. R. Sabi sa Matthew 3:16, okay. Sabi mo, iisang Diyos ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu sa Lucas 1:35. Sa makatuwid, hindi anak ng Diyos Jesus.
Sagot? Hindi anak ng Diyos? Oh, di ba sabi mo? Sagot, hindi. Sapagkat nakasulat dito. Sige, sige. Sabi mo, iisang Diyos Tanong. ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Sa Lucas 1:35. Ngayon, ang tanong ko, sa makatuwid, hindi anak ng Diyos si Jesus. Sagot? Mali. Mali. Ano mali? Wait. Sapagkat, maliwanag dito, Objection, Mr. Time stop muna. Okay. Bro R, anong objection mo, bro? Hindi naman, ang tanong ko, yes or no. Sagot niya, mali. He's not answering my question. Bro R, ganito, bro. Oo. Wait lang, bro, then ha. Ganito. Hindi ko din kasi nadinig yung sa yes or no, bro, ba? Mas maganda talaga, bro, ilagay mo sa huli para linaw yung pagpipilian ni Denmar ha next time. I think si bro. Pakiulit na lang yung tanong, naka time stop naman eh. Sige. Okay, sabi mo, bro Denmar, iisang Diyos ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu sa Lucas 1:35. Yes or no? Yes Yan or lang, no? yes. Yun. no, sapagkat, Sagot. sabi dito, the angel, no? Yan, Colosas 1:19, no? Ipinasya ng Ama na yung kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. No? Kaya napakaliwanag siya ay Diyos. Next question. Next question. Sabi mo, hindi siya anak ng Diyos sa Lucas 1:35. Wala bang nakasulat diyan na binanggit na anak siya ng Diyos? Yes or no? No. Okay, no. Sapagkat, minali mo yung sinabi ko, sabi ko dito, the angel replied, and he will be called Son of God. Bagaman siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. No? Siya ay may katangiang Diyos at may likas na Diyos sapagkat, Colosas 1:19, ipinasya ng Ama Next question. na manatili Next question na. ang kalikasan. Next question Okay. na. Sabi mo kanina, walang nakasulat na anak ng Diyos sa talata. At sabi mo rin kanina, nakalista dito, na hindi siya anak ng Diyos. Ang ibig mo bang sabihin ay binabawi mo ang iyong sagot kanina? No, hindi ko binabawi. No, mahina lang yung boses mo, kaya hindi ko naintindihan yung tanong. Naulitin ko, bagaman siya ay anak, siya ay may kalikasang Diyos, Colosas 1:19, no, ang Ama ipinasya niya na ang kanyang kalikasan pagka-Diyos manatili sa anak. Next Colosas question. 1:19. Next question. So, iisang Diyos, sabi mo iisang Diyos ang Ama at ang Anak sa Lucas 1:35. Sa makatuwid, hindi siya dapat tawaging anak ng Diyos. No, mali. Sapagkat walang rule sa Bible, wala tayong mababasa sa Bible na rule na kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, ay hindi ka na pwedeng maging Diyos. Sa makatuwid, sabi pa nga sa Hebreo 1:8, no? At sa kanya sinabi ng ng Ama, at ang iyong trono, O Diyos. Next question. So, tinawag siya ng Ama na Next Diyos. question. Mateo 3:16. Okay, Mateo 3:16, ginamit mo ito. Ito ang tanong ko. Iisang Diyos ba ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu sa talatang ito? Yes. Sa talatang binigay ko, kasama yan, no? Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisang Diyos. No? Yan. Kaya nga sabi sa Mateo 28, Sige pa. Proceed. kaya sabi sa Mateo 28, sa pangalan, singular, pangalan ng Ama, Next question. Anak at Espiritu Santo, hindi mga pangalan. Next question na. Mayroon bang pananalitang iisang Diyos na nakasulat sa Mateo 3:16?
Okay, walang nakasulat na iisang Diyos sa tatlong persona, pero pinakikita dito yung esensya na may binabanggit na tatlong persona. No, yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, no? Lahat ng binasa ko magkakasama yan tatlo, kaya hindi mapapasubalian. Sino pala yan? Kung Next hindi pala question. yan yung Ama, Anak at Sabi mo, walang nakasulat na tatlong persona na iisang Diyos. Inaamin mo? Yes, walang nakasulat dyan. Pero nga may esensya nga tayo. Ano ang esensya? Ang esensya, yung nilalaman ng tata, no? Ang pagbabasa ng Bible, hindi lang word per word. Meron ding essence, no? Ayan, so, uh, next Proceed ba? question na. Next question. Sa makatuwid, hindi Trinity ang talata sapagkat walang nakasulat. Ay, mali. Yes, mali. No. Sapagkat, no, mali. Sapagkat, no, hindi porke hindi nakasulat, hindi na Trinity. No? Dahil, kung ganyan lang ang ating rule, ibig sabihin, nung hindi nakasulat sa Biblia na naligo si Jesus, hindi na siya naligo for 3 years. May mababasa ka ba naligo Next si Kristo question. for 3 years? Next question. So ang doktrina na hindi nakasulat ay dapat paniwalaan. Na totoo. Yes. Yes, oo, yes. Yes, oo. Sapagkat hindi porke hindi nakasulat ay hindi mo na paniniwalaan. Ano, katulad niyan, wala ka naman mababasa dito, itinatag ni Kristo ang Jehovah's Witness. May nabasa ka ba? Wala naman dito Jehovah's Witness. Letra por letra, I will build my Jehovah's Witness. But dito sa Bible ko, I will build my holy Catholic Church. Next question. Ang Espiritu Santo dito sa talatang gamit mo na Mateo 3:16, Diyos ba o Espiritu ng Diyos? Espiritu ang nakasulat. Ang Diyos. Bakit ang nakasulat? Diyos. Inano ko ha? Time stop na. Time stop mo na. Na-mute ko pala. Nagkakasabay kayo bro doon tayo sa ano bro. Sa tanong muna, 26 seconds na lang ang natira ha. Doon sa tanong ni Bro RR na ang Holy Spirit ba daw ay Espiritu ng Diyos o Diyos? Ngayon, Bro R, hintayin mo yung sagot niya. Pag sumasagot siya, ako ang hindi masyadong maliwanag yung tanong. Ang tanong ko kasi kanina, ano ang nakasulat sa Mateo 3:16 na gamit niya? Okay. Espiritu ang Diyos o ang Espiritu ang Diyos? Espiritu ng Diyos o Diyos ang Espiritu? Counter objection, moderator. Okay, counter objection bro. Counter bro, kanina pa yung Mateo 3:16 ang talata ko, Marcos. Wait lang bro R, pag counter objection, wait lang, type stop po na. Bro R, napapansin ko kasi bro, wait lang bro Denmar ha. Bro R, mapapansin ko kasi bro, lagi-lagi kang, kanina pinabigyan kita kahit nagbabat-in ka during pag-a-answer ba. So dito, pag nagsasalita doon sa kabila, ikaw, nagsasalita ka, tumatahimik yung isa, dito din, tahimik ka muna dito. Tapos mag-judge ako ba. So kay Denmar muna ito, tapos ka na kanina So kahit anong sabihin niya dyan, alam ko papunta sa iyo yan So no reaction na doon. So Bro Denmar, ulitin natin yung counter objection mo doon sa in-object niya. Objection ko monitor dito sa binabanggit ng talata yung Mateo 3:16. Wala akong Mateo 3:16. Kanina niya pa binabanggit diyan. Nagamit ko Marcos 1:9 hanggang 11 yan yung ang sagot ko kanina sa kanya, Espiritu ang nakasulat. Okay. So ganito. Actually, ang tanong ni RR, ito na yung decision ko Actually, ang tanong ni RR is close-ended na question, no? So mamimili ka Denmar. However, kung hindi ka mamimili doon, Bro Denmar, pwede mong
in next question, pwede kang magpaliwanag ng 8 seconds agad. Bakit mo hindi sinasagot? Or talagang sagutin mo yung dalawang pagpipilian niya, bro. So, anong gagawin mo, bro, Denmar? Mapapaliwanag ako ng 8 seconds. Sige, 8 seconds, bro. Pasok. Okay, wala sa pagpipilian kasi sa Marcos 1:9 hanggang 11 na ginamit ko espiritu, nakasulat dyan. Next question. Next question. May nakasulat yan na ama sa Marcos 1:9 hanggang 11 ginamit mo. Wala. Wala. Pero ang sabi dyan, may tinig na nagmula sa langit. Sino yon? Yung ama. Oh, Time. Hindi mo pwedeng yung Time anak. na. 10 minutes time. 10 minutes time. Okay, so dyan natatapos ang first, first pa lang yun na pagtatanong. So, shoutout muna sa ating mga nasa live dyan, si Imelda Alfonso, listening daw siya. Shoutout sa iyo ng malaki. At yung iba dyan na nakikinig sa ating YouTube, we are live. So again, ang topic natin ay patungkol sa Trinity. At pinapatunayan nga ng ating affirmative yung tinatanong kanina na ang Trinity ay supported by the whole Bible, at ito naman negative stand ng ating kapatid na RR Hidalgo ng JW. 10 minutes. Your time start now, bro. Ginamit niya ang mga talatang Lucas 1:35, Marcos 1:9-11. Nang tinanong ko siya kung may nakasulat ba na iisang Diyos, sabi niya kanina sa Lucas 1:35, meron daw nakasulat. Meron bang nakasulat talaga sa Lucas 1:35 na binanggit na ang tatlong ito ay isang Diyos? Yamang nagsisinungaling ang ating katunggali sapagkat wala pong nakasulat diyan, mga kaibigan. Basahin niyo ang Lucas 1:35. Wala pong nakasulat diyan na binanggit iisang Diyos. Sa makatuwid, banggit dito na ang pagba ng Diyos at ni Jesus sapagkat base sa talata, sinasabi dito na ang anak ay tinawag na anak ng Diyos. Pansinin ang talata, mga kaibigan, anak ng Diyos, hindi iisang Diyos sa Ama at sa banal na Espiritu. Kaya meron pong salungat sa talata ang sagot ni Bro Denmar na nakasulat daw doon na isang Diyos. Ngunit hindi naman. Kung ganoon ay si Jesus sa talata ay iisang Diyos sa Ama, bakit tinawag pa siyang anak ng Diyos kung sila ay iisang Diyos? Hindi po ba? Iisang Diyos nga tapos anak ka ng Diyos. Granted na si Jesus ay tinawag na Diyos sa Biblia. Iyan tanong, iisa ba? Iba't pa siya tatawaging anak ng Diyos kung iisa? Ngayon, ginamit niya ang Marcos 1:9 na binautismuhan si Jesus sa Jordan. Tinanong ko rin sa kanina kung iisang Diyos ba nakasulat dyan? Marcos 1, saan na ba yun? Marcos 1:9. Wala pong nakasulat dyan, mga kaibigan, na si Jesus, ang Ama at ang banal na Espiritu ay binanggit na iisang Diyos. Sa makatuwid, ang ating kausap ay nagdaragdag ng mga pasulat. Sa makatuwid, ang ating kaibigan ay nagdaragdag ng mga pananalita sa Marcos 1:9 walang nakasulat na iisang Diyos ang Ama, Anak at ang banal na Espiritu. Di po ba yan ay uri ng pagsisinungaling? Yun. Ano ang sabi ng buong Biblia may kinalaman dito? Kasi tinanong ko siya kanina sa Matthew 3:16. Akala ko kasi Matthew 3:16. Ito ay ang kadugtong ng buong Biblia. Nung binautismuhan si Panginoong Hesus. Ganito ang sabi sa Matthew 3:16. Pagkatapos mabautismuhan, umahon agad si Hesus sa tubig.
at ang langit ay nabuksan at nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos, yung banal na Espiritu, na parang kalapati na bumaba kay Jesus. May tinig din mula sa langit at nagsasabi, ito ang anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan. Kaya kung pansinin ninyo ang Mateo 3:16, kung saan binautismuhan si Jesus kadugtong ng tekstong ginamit niya sa Marcos 1, binabanggit dito na hindi iisang Diyos ang Espiritu Santo at si Jesus, sapagkat dito mababasa na ang iba anak ng Diyos si Jesus. No daw. Mateo 3:16, no. Nakasulat dito anak ng Diyos Sabi ng Diyos, ito ang anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan. Kaya paano naging Trinity ito? Tinanong ko rin siya kanina, may pananalita ba na nakasulat dito na Trinity o tatlong persona na isang Diyos? Wala siya. Sabi niya, wala. Dahil wala, ibig sabihin, hindi to Trinity. Walang nakasulat At meron siyang ginamit na iba pang mga talata tulad ng unang Korinto 13:14. Gayon din mga kaibigan, ang gayong mga talata, Hebreo 9:14, Juan 14:15-17, ay hindi naman nagsasabi na ang Diyos ay tatlong persona na iisa. Sa makatuwid, ang taong ito ay nagdaragdag ng hindi nasusulat sa Biblia. Ganito ang sabi ng unang Korinto 13:14. Ginamit niya ito. Unang Korinto 13:14. Wait lang Mukhang nagkamali ako sa talata. Sensya na po. Ginamit niya ang Genesis 1:1 at Deuteronomio 6:4. Pero nagpapatunay ba ito na ang dalawang to ay 3 person? Mamaya mga kaibigan, malalaman ninyo sa kanyang tindig kapag i-cross-examine ko na siya dito. Kaya nagpapakita na wala sa mga Biblia, sa mga talatang gamit niya na Trinity ang Diyos. Halimbawa, ginamit niya ang Mateo 20:28. Nakasulat dito na Mateo 28:19 na humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Meron ba kayong nabasa dito na magkakapantay at iisang Diyos? Kahit sa mga lumang mga Biblia, mga kaibigan, sa mga pinakalumang Biblia, sa mga Gregong kasulatan, walang nakasulat sa Mateo 28:19 na mapanalitang itong tatlong to ay isang Diyos. Kundi ang nakasulat lamang, Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Ganun lang. Babautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Pero ang ating kaibigan, nagdaragdag ng pananalita dito na tatlong persona na iisang Diyos. Pero walang nakasulat na magkakapantay ang tatlo at wala ding nakasulat na iisang Diyos. Ilang minuto na, Mr. Moderator? Kaya pinapakita lamang na wala dito sa mga talatang gamit niya na nagpapatunay na Trinidad ang Diyos. Ngayon balik tayo doon sa 2 Korinto 13:14 na ginamit niya kung hindi ako nagkakamali. Ito ang nakasulat dito sa 2 Korinto 13:14. Sumainyo nawang lahat ang walang kapantay na kabaitang Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagpapala ng Banal na Espiritu na tinanggap ninyo bilang kongregasyon. Hindi naman nakasulat dito na ang Diyos, si Hesukristo at ang Banal na Espiritu ay tinawag na iisa. Yamang nagdaragdag ulit ang ating kausap na mga pananalita na hindi nakasulat sa talatang gamit niya.
sabi pa niya kanina, mga kaibigan, ang ibig bang sabihin, kung tinanong ko siya, na kapag hindi nakasulat, totoo daw. Hindi sa Biblia yung paniniwala mo yan kasi hindi nakasulat sa Biblia eh. Ibig mo bang sabihin na yung doktrina mo hindi nakasulat sa Biblia? At yan ay totoo kasi hindi nakasulat sa Biblia? Tandaan mo, ang ating tema ay papatunayan mo na ayon sa buong Biblia at hindi tema na hindi nakasulat sa buong Biblia. Sa makatuwid, pinapakita ng ating kaibigan dito sa sagot niya na hindi pinapatunayan ng mga talatang gamit niya na nakasulat doon ang kanyang pinapatunayan na iisang Diyos ang tatlo. Sapagkat siya mismo ang sumagot na hindi nakasulat at hindi porket hindi nakasulat ay hindi totoo. Sa makatuwid, sinasabi ng ating kaibigan na totoo ang doktrina nila kahit hindi nakasulat sa Biblia ang pananalitang iisang Diyos, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Iyan ang sabi ng kasulatan. Huwag tayong magdaragdag. Siya may pagdaragdag. Time po. Okay, so dyan natatapos ang first stand ng ating negative. At dako naman tayo sa... Yes bro. Hindi kasi marinig ng kaibigan ko, so I off my camera tapos diniin ko na lang sa bunganga ko para malakas. Okay sige lang. So nakita naman kanina 10 minutes para sa cross ni Brother Denmar. Your time start now. Okay, unang tanong. Naka-on ba ako? Just proceed lang. Naka-on ba ako? Hello. Ayan. So unang tanong. Pag nakasulat ba sa Bible? Pag nakasulat ba sa Bible, paniniwalaan mo, yes or no? Yes. Okay. Yes, pag nakasulat sa Bible ha. Okay. Sabi dito, no, yung ginagamit ko kaninang talata, kung narinig mo, no, premise ito, Mr. Moderator. Genesis chapter 1 verse 26. Ano ho sabi diyan? Ang sabi ho diyan sa Genesis 1:26, no? And God said, no? And now, sabi diyan, no? Father, Son, and Holy Spirit, we will make human beings. They will be like us and resemble us. Ayan ha. Amplified Bible, nakasulat, Genesis chapter 1 verse 26, God, Father, Son, and Holy Spirit. Ito ba nakasulat? Pinaniniwalaan mo? Yes or no? No. Bakit? Kasi sabi ng Amplified Bible, ang mga nakabracket na nasa Biblia nila ay pagdaragdag, added text. Sa makatuwid, yung Genesis 1:26 mo sa Genesis 1:26 na Amplified, na nakabracket, yan ay pagdaragdag, kaya di mo mabasa yan sa mga Catholic Bible. Next question. Okay, next question. So, nung una tinanong kita, premise ito, Mr. Moderator, tinanong kita, nakasulat ba? Paniniwalaan mo? Yes, sagot mo. Ngayon, may nabasa ko, nakasulat. Ang sabi ko, paniniwalaan mo ba? Sabi mo, no. Okay. No. Ito tanong, no? Alin sa dalawang sagot mo ang mali? Yung una o yung ikalawa? Parehong tama sapagkat yung objection, moderator. Time stop. Okay, anong objection natin? Affirmative. Rule number 2. Categorical question must be answered categorically. May pagpipilian siya. Alin ang mali sa dalawa niyang sinabi? Yung una o yung ikalawa? Okay, alin daw yung mali? Yung una or pangalawa? Bro R, meron kang counter-objection or ready ka nang sumagot doon? Mr. Moderator. Kaya wala sa yes or no ang tanong niya. Bakit? Kasi yung Father, Son at Holy Spirit doon sa Amplified niya, hindi nga yan original, dinagdag lang yan. Hindi yan mabasa sa mga lumang Biblia, sa Biblia ng Katoliko. Okay. Ang tanong bro R, yung kasi ang sabi kasi ng Amplified. Bro R, wait lang bro R. Wait lang bro R. Ang objection kasi dito bro, dito lang muna tayo mag-uusap bro ha. Ang objection ni Brother Denmar patungkol doon sa hindi mo pagsagot
ng alin yung tama, yung una or yung pangalawa. So either sumagot doon bro, mamili ka or mag-explain ka agad ng 8 seconds ba or in the 8 next seconds. question mo. Ayan, sige. 8 seconds bro, proceed bro. The question is not right because tinanong ko kung nakasulat ba sa Biblia. Hindi naman nakasulat sa Biblia yung Father, Son, Holy Spirit. Sa Next totoo, question. sinulat yan. Next question. Next question. Okay, next question. Ngayon, no? May nabasa ba ako? Ito ha. May nabasa ba ako sa Amplified Bible? Father, Son, Holy Spirit, and God said, let us make man in our own image. Meron ba ako nabasa? Meron na wala? Yes, meron kang binasa pero yung binasa mo ay pagdaragdag, hindi original sa Biblia. Sapagkat ang Amplified Bible version mismo nagsabi na yung mga naka-bracket ay pagdaragdag lamang. Nilagyan nila ng mga word praise. Yan ang explanation yan sa Father, Son, and Holy Spirit sa gamit mong Amplified Bible. Next Wala question. Yan sa... Next question. Ayon sa iyong presentation, kailangan, no? Kailangan kung hindi nakasulat, hindi paniniwalaan. At pag nakasulat, paniniwalaan. Ang sabi mo, no, may nabasa, yes, meron. Tanong, dahil meron ako nabasa, no, dapat bang paniwalaan ayon doon sa presentation mo? Yes or no? Hindi nga yan dapat paniwalaan kasi naka-bracket eh. Pag sabing naka-bracket, added, hindi sa Biblia yan mismo. Sabi ng ng Amplified, pag naka-bracket, dagdag yan ng explanation lang yan ng nag-translate yan. Hindi yan original sa Biblia. Hindi yan original sa Biblia. Ba't ko... Next question. Biblia, Next question. Okay, next question. Next question. Dito, punta tayo. No? Punta tayo dito sa sinasabi nating kaisahan ng Diyos. Okay. So dito sa ginamit ko kanina, no, kasi tinalakay mo rin naman, ginamit ko yung Mateo 28:19 hanggang 20. 28:19 hanggang 20. Ang sabi diyan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ilan yung binanggit ko? 3. Okay. Next question, no? Ano ang ginamit dito, no? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alin ang ginamit dito? Name or names? Name. Singular ba yan? Yes or no? Yan ay plural. Objection, moderator. Time stop. Okay. Anong objection natin, bro? Objection ko, moderator, maliwanag, no? Narinig mo ba yung maganda kong tanong? Sabi ko, singular ba yan? Yes or no? Sabi niya, plural. Yes. Kailangan marinig ko muna sa kanya. Okay. So, yes or no daw ito, bro RR. Meron kang counter objection o ready ka nang sumagot sa yes or no? Sige. Yes. Singular yes. ang nakasulat yan. Proceed, bro. But ang name na proceed sa paliwanag. But ang name na tinutukoy ay hindi naka-singular sa isang tinutukoy kundi 3. So plural. At sabi dito at ng Ama at ng Anak at pangalan ng Ama at ng Next Anak question na, bro. ng Banal na Espiritu. Next question. Tatlong pangalan. Next question. So, nung sinabi ditong name, pag sinabing name, singular, yung singular ba, yan ba ay pang-isahan o pang-maramihan? Singular, ha? Yes, singular siya kung tumutukoy sa isa. Ngunit ang talatang ginamit mo ay 3 ang tinutukoy. Kaya nga may at and. Kaya name, singular, but and. Halimbawa, anong pangalan nila? Anong pangalan ng mga ito? Anong pangalan niya? Niya at niya. Anong pangalan? Next niya? question, bro. Next question. Question. Dito sa Hebrews. Sabi mo kasi tinatawag naman talaga si Jesus sa Bible na Diyos. Dito sa Hebrews chapter 1 verse 8, sabi diyan, but of the Son he says, thy throne, O God,
Ito, pinaniniwala mo ba to? Yes or no? Nakasulat. Oh, nakasulat. Oh. Sagot? Yes or no? Hindi ko maintindihan yung tanong niya. Oh, tanong. Oh, okay. Pakiulit. Ulitin ko yung tanong. Dito sabi mo kasi, no, kanina, okay lang na si Kristo ay tinatawag na Diyos sa Bible. No, ngayon, tanggap mo pa ito. Hebrews chapter 1 verse 8. But of the Son he says, Thy throne, O God. Tanggap mo ba ito? Tinawag ng Ama yung anak na Diyos? Yes or no? Sige, tanggapin natin. Base sa translation, oo, pero hindi ang Trinity. Sapagkat, mamaya papaliwanag ko. Okay. Next question. So ngayon, yung anak ba ay pwedeng maging Diyos ayon sa Hebreo 1:8? Yes or no? Pwede, pero hindi kapantay ng Ama. Okay, next question. Next question tayo. Okay. Doon sa mga talatang binasa ko, katulad sa Lucas 1:35, no? Lucas 1:35. Ilang persona ang binanggit doon? Nasabi, Espiritu, no? Yung kataas-taas ng Diyos, anak ng Diyos. Ilan yon? Wala persona nalagay doon. Time moderator? Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Nakamute pala ako. Time stop. Objection, bro. Tinatanong niya ako kung ilang hindi pa nga niya napatunayan na persona ang banal na espiritu eh. Wala namang nakasulat doon na 3 persona. So, ang tanong niya is tricky question. Bakit niya Okay. na may nakasulat ilang persona, 3 ba? Hindi pa niya napatunayan na persona ang banal na espiritu at walang nakasulat doon. Okay na bro. So, as a objection mo, sinasabi mong tricky question yung sinasabi niya. At dito tayo, Bro Denmar. Meron kang counter objection doon, bro. So, objection niya. Counter objection, moderator, ang tungkulin lang ng negatibo ay sumagot. Ngayon, may pagpipilian naman siyang option. Kung hindi niya sasagutin, pass na lang. Okay, so ganito ang decision natin, no? So, I see a valid question naman yun. Bro, nasa ano naman yan, manonood kung paano mo sagutin yun. Pero dito tayo, bro, saan ka gagamit, bro? Yung 20 seconds, yung 8 seconds, or in the next question mo? Yan na lang, 8 seconds, bro, R. Pasok mo yung sagot mo, bro. Hindi pa niya napatunayan na persona ang banal na espiritu, kaya mali ang tanong. Na 3 persona. Next question. Okay, next question. Okay. So ngayon, no? Tanong ko sa iyo. Sabi mo kanina, pag walang nabasa, hindi dapat paniwalaan. Anong? May nabasa ka ba? No? May nabasa ka ba na naligo si Kristo sa banyo for 3 years? Ano, naligo siya? Letra po letra, may mababasa ka ba dito sa Bible? Buong Bible meron o wala? Una, wala. Bakit? Una, hindi naman tema natin ang pagliligo ni Kristo. Pangalawa, tandaan mo na ang doktrina ang ating pinagdidebatehan dito, hindi yung naliligo. Kaya mali ang tanong mo, kaibigan. Ayusin mo ang pagtatanong mo. Doktrina ang ating pinag-uusapan, hindi yung kinakain o kumakain. Next question na. Okay, question tayo. Next question. Okay. So pagka hindi nakasulat, hindi paniniwalaan. Okay. So ngayon, nakasulat ba sa Biblia, no? Nakasulat ba dito sa Biblia ang hawak ko? New American Bible, nakasulat ba dito Jehovah? May pangalan Jehovah ba dito? Meron o wala? Objection, Mr. Moderator. Parang time stop. Wala na yata sa paksa ang ating kaibigan. Hindi niya nata matindigan yung kanyang doktrina. Okay. So, sa akin, Mr. Moderator, naligo. Di man namin okay. Nakuha ko na. So, ang ano ni Bro RR, your question is out of topic daw, Bro Denmar. So, ano yung counter objection mo doon, Bro Denmar?
question ko, kanina niya pa sinasabi, pag wala sa Bible, ay hindi paniniwalaan. Sinusundan ko lang siya. Yung pangalan ng Ama na Jehovah na pinaniniwalaan niya dyan sa salin niya, no, kaya hindi kami magkatagpo kasi iba yung salin niya, iba yung salin ko. Okay. Tinatanong ko, nakasulat ba dito sa buong Biblia? Kahit sa bagong tipan na lang, nakasulat ba? Yes or no? Okay, okay. So, ito yung decision natin. Actually, yung tanong na yan, hindi talaga, wait lang bro, R. Hindi talaga yan pumapasok para sa akin ba? At actually, dapat sana yung mga tanong din related doon sa mga latagan ninyo at syempre yung sa topic mismo. So, for now, kahit ipilit ko yan, I know hindi din sasagutin ni Bro Aryan kasi nga para sa kanya is out of topic yan. Now, next question na lang. Next question tayo. Okay, next question. Ngayon, no? Tinatanggap po ba na si Kristo ay Diyos? Yes or no? Oo. Tinatanggap ko siya na isang Diyos pero hindi siya kapantay ng Ama at hindi iisang Diyos sa Ama. Ang sabi mo, time na. Ayan. So, dyan natatapos ang first part ng ating debate mga kapatid at dako tayo sa ating rebuttal stand. Another 10 minutes ito para sa ating affirmative. Bro Denmar, sa topic na the doctrine of the Trinity is supported by the whole Bible. Your time start now. Okay, so ganito mga kapatid, ano? Doon tayo sa pinakahuling tanong ko, no? Kung naniniwala siyang Diyos, ang ating Panginoong Kristo, at yung kanyang Jehovah ay Diyos, ilan na kanyang Diyos? Sabi niya, isa eh. So ilan na yon? Dalawa na. O paano niya i-resolve yan? O, ngayon, according dito, no? According ho dito kay Aling Miriam. Okay, kay Aling Miriam, hindi sa akin ha. Sabi ni Aling Miriam, no? Ang paggamit ng salitang persona ay paglalahad sa ating human language upang ilarawan o ipakitang individual na karakter, no? Ayan. Ito ay mayroong karakteristik, no? Tatlo. No, feature or quality belonging typically to a person, place, or thing, or serving to identify it, synonyms, attribute, feature, quality, essential, property, trait, aspect, element. No? So yung tatlo, sabi dito ni Aling Miriam, pag-iisip, kalooban, at emosyon. Okay, doon muna tayo sa pag-iisip. No? Sa pag-iisip muna tayo. No? Ngayon, ang ibig sabihin pala ng persona ay mayroong pag-iisip, ang Ama nag-iisip siya, no? 1 Pedro 1:20, no? Ang anak, no, ay nag-iisip siya, no, malamang, no, nag-iisip 'yan kasi siya nga ang berbo ng Diyos, no? Okay? At Espiritu Santo, no, nag-iisip din siya kaya nga sabi sa Gawa 15:29, minagaling ng Espiritu Santo na ganito ang gagawin ninyo, no? So, hindi ko nababasahin yung talatang yan. So, maubusan ako ng oras. Okay. Kalooban, no? Maliwanag naman, sinabi ni Kristo, ilayo mo ang aking kalooban mo ang masunod. So, dalawa na. Ang Espiritu Santo ba may kalooban? Yes. Ulitin lang natin yung kanina, minagaling ng Espiritu. Ito ang kalooban ng Espiritu Santo na wag nang patungan ang mga hintil. No? Yung pagtatalo nila sa Acts chapter 15, no? Yun yung desisyon ng Espiritu Santo. Okay. So, emosyon. No? Si Kristo ba may emosyon? Yes, merong emosyon. No, siya nga ay lumuha sa Getsemani, no? Okay. So, at siya'y nalungkot sa pagkamatay ni Lazaro. Okay? Ang Ama, meron pang emosyon? Yes, merong emosyon. Nagsisisi nga eh. Nanilikha niya ang tao sa panahon ni Noe, kaya nga pinawasak niya ang mundo dati. Ang Espiritu Santo ba? May emosyon. Meron. No? Meron. Kaya nga, ang sabi niya, minagaling ng Espiritu Santo na huwag kayong atangan. Kasi nga, ang Espiritu Santo, no, nung niloob niyang huwag nang atangan yung mga Hudyo ng pasanin, ibig sabihin, it is His mercy.
Mercy niya yun eh. No? So, meron siyang emosyon. No? Okay. Ngayon, so, maano itong talakayan ng ito? Mahaba ito. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi niyang hindi ko daw nabasa. Porque hindi nabasa, ay hindi na totoo. No? Ito, dito siya nagka-kontra-kontra. No? Sabi niya, pagka hindi daw nabasa, hindi na totoo. Okay. Ngayon, binasa ko, no? Iisang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, God, Father, Son, Holy Spirit. No, yung Amplified Bible ko dito. Ano nangyari? No? Ang sabi niya, naniniwala siya sa nakasulat, yes. Nung may mabasa ko, dapat pa bang paniwalaan? No. Ano ba yan? Tinanong ko, alin sa dalawa mong sagot ang mali? Ang sabi niya, pareho daw tama. Paano magiging tama? Kanina, dapat paniwalaan yung nakasulat, tapos pamaya-maya, yung nakasulat, hindi na paniniwalaan. Ano ba naman yan? Saan tayo lugar dyan? Ngayon, no? Tinanong ko, no? Pagka hindi ba nabasa, ay hindi na paniniwalaan. Sabi niya, hindi daw naligo si Kristo. Ang bantot pala niya ng Kristo mo. No? Isipin mo, lumablob niya sa Jordan, hindi pa naligo. Ano ba naman yan? Hindi, comedy lang tayo para hindi seryoso. No? Ngayon, eto na, puntaan natin. Kaya ako tinatanong kung bakit Diyos ang ating Panginoon sa pinakadulong bahagi ng cross-examination. Kasi maliwanag naman eh. Okay, maliwanag naman na sinasabi, no? Sinasabi sa Hebreo, no? Sa Hebreo 1:8, but of the Son he says, thy throne, God. Sabi niya, pag anak ng Diyos, hindi ka Diyos. Anak ka eh. Di ba? Sabi niya, isa lang ang Diyos. Ito sa Lucas 1:35 na ginamit ko. Kaya nga tinatanong niya, ano ba nakasulat? Diyos o anak ng Diyos? Diyos. Sagot ko. Bakit? Kasi, ay hindi niya naintindihan eh. Bakit daw, sinabi ko daw, hindi daw anak ng Diyos. Sabi ko, Diyos. Pero siya din ay anak ng Diyos. No? Ayan. So, walang room sa Bible na kapag anak ka ng Diyos, hindi ka magiging Diyos. Pagka anak ka ng tao, hindi ka tao? Seryoso? Seryoso ka dyan, bro? Ngayon, nabasa ko, letra, but of the Son, he says, thy throne, O God. No? At sinabi ng Ama sa kanyang anak, ang iyong trono, O Diyos. Ano pa? Ano pa patunay na Diyos ang ating Panginoon? Colosas 1:19. Ginamit ko kay Rayan ito. Hindi tinututulan ni Rayan eh. 1:19 ng Colosas. For it was by God's own decision that the Son has in himself the full nature of God. Na yung sa anak daw ay manatili ang buong kapuspusan o buong kalikasan ng Diyos. No? Maliwanag ko yan dyan eh. Ano pa? Colossians chapter 2 verse 9. Sabi diyan, basahin natin, no? For the full content of the divine nature lives in Christ in the humanity. Kaya kahit na siya'y magkatawang tao, siya ay Diyos. Ayan. So, kahit na siya'y magkatawang tao. Ngayon, paano na yan? Sabi mo, isa nga Diyos. Yung Ama, Diyos. Kung mong tutulan ng Ama ay Diyos. Ang anak ay Diyos. Nabasa natin. Napakaraming talata dyan. Pwede kong basahin na talata. Napakaraming tinatawag na ang anak ay Diyos. Titus chapter 2 verse 13, John 20:28, Romans chapter 9 verse 5, no? Napakarami. No? 2 Peter chapter 1 verse 1, no? Napakarami yan. John 1:18, no? The only begotten God the Son. Nakasulat yan sa Greek. Napakarami. Ngayon, ang Espiritu Santo ba ay Diyos? No? Diyos. Gawa 5:3 hanggang 4. Ano sabi diyan? Babasahin natin. Gawa 5:3 hanggang 4. Ano sabi ka ako diyan? Okay.
Diyos yan eh. Magkakaroon ka ng problema dito. Kasi mababasa letra por letra. Oh, Diyos ang Espiritu Santo. Okay. Gawa 5:3 hanggang 4. Sabi dito, no, ayan. Peter said to them, Ananias, why did you let Satan take control of you and make you lie to the Holy Spirit by keeping part of the money and receive for the property? Sabi diyan, no? Before you sold the property, it belongs to you. After you sold, the money was yours. Why then did you decide to do such thing? You have not lied to men, but you have lied to God. Maliwanag o letra po letra, Acts chapter 5, verse 3 to 4. Kanino daw nagsinungaling? Si Ananias sa Espiritu Santo. Ikalawang bakit ni Pedro? Ano sabi ni San Pedro? Ang sabi ni San Pedro, bakit nagsinungaling ka sa Diyos? Ang Espiritu Santo ay Diyos. So malaking problema mo yon. Ilan na? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay. So, tatlo na, ha? Tatlo na. Ngayon, hindi porke hindi mo nabasa na iisang Diyos na tatlong persona, hindi na totoo. Bakit? Kasi yung terminolohiya ay developmental stage. Alam naman natin, ang unang nagtawag niyan ay si Tertullian. Unang nagtawag unang tumawag, hindi unang nag-imbento. Unang nagtawag. Okay. So ngayon, pag sinabi nating Holy Trinity, okay. Lang. Okay, so dako tayo sa pagtatanong. Bro, 5 minutes lang yung ibibigay ko dito, bro, ha? Kasi hanggang alas 9 lang talaga ako, mga bro. At halos 8:30 na. Talo ko sa kuan, bro, sa marami kasing binanggit. Baka sige lang. Sige lang. Same naman kayo dito, bro. 5 minutes ba? Sige lang. Oo. Rebuttal na naman lang to eh. 5 minutes na tanungan to, bro. Umihiram lang tayo dito. Umihiram lang tayo kaya pagbigyan mo. Hindi kasi ang ating pag-uusap kasi 10 minutes. Hindi nga. Kasi ang ano kasi, bro, unang-una na late kayo. Nag-start na tayo ng mga 8:20 ba? So dapat sana maganda sana nagamit yun eh. Actually, pwede naman yan 10 minutes. Pero ito na nga. Ano na lang, bro, mga kahit 7 minutes na lang. Ayan. Tsaka ang objection kasi kanina, 'di ba? Ang haba-haba. Ilang tindig ba to, Mr. Moderator? Dalawang tindig lang to, bro. Dalawa kasi Russia may ano siya. Dalawa kasi, bro. Namin tatlo. May pag-usap kayo na tatlo. Ano kasi to, bro? Ang alam ko kasi dito, standard na setup ito ng sa DevCon. Sabi ko kasi kanina na hanggang 9 lang ako, which is pasok naman. So anong hindi kasi sinabi sa akin hanggang 9 ka lang eh. Kanina. Sinabi kanina. So ganito. Tuloy mo lang. Ganito mga bro. Itutuloy na lang natin 'to. Kasi 10 minutes talaga ito ay yung stand ba. Tapos yung sa ano na lang. Na may appointment si Bro Russia ngayon, kung mabitin man. Huwag ka pag-alala, magkakaroon tayo ng part 2. Okay. So Bro R, tanong bro. Okay, nawala tuloy ako. So, binanggit mo kanina ang Genesis 1:26. Oo. Amplified Bible. Sinangayunan ba yan at sinuportahan ba yan ng buong Biblia, yung paglalagay nila ng Father, Son at Holy Spirit? Yes, sinuportahan. Kaya nga napakaraming talata akong binasa, di ba? Napakarami ko talata binasa na mayroong tatlong persona, no? Yung Luke chapter 1 verse 35, Mark chapter 1 verse 9 to 11, no? Napakarami pa. 1 Peter chapter 1 verse 1 to 2, 2 Corinthians chapter 13 verse 14, no? Napakaraming talata. Matthew chapter 28 verse 23.
Hindi ba yan added Next text? question. Next question. Hindi ba yan added text? No. No. Hindi yan siya added text. Sapagkat sa Biblia, meron tayong tinatawag na word for word. Meron din tayong back of the line or sabi nga natin nasa gitna lang siya, no? So, merong iba't ibang pag-aaral diyan na Next hindi lang question. word. Sa makatuwid, dahil hindi yan added text, mababasa yan sa mga Old Bible. Yung Father, Son, at Holy Spirit na nakasulat sa Genesis 1:26. Yes, hindi lang naman amplified yan eh. Meron sa The Remedy Bible, may nakasulat sa Remedy Bible, no? May Ang tanong ko, may nakasulat dyan sa mga Bro, Old Bibles din. time stop mo na. Bro R, hindi pa kasi tapos yung 20 seconds siya, bro ba? Pero kung meron kang reklamo, mag-objection ka ha. Pero may reklamo talaga ako, Mr. Moderator, kasi oo, mag-object ka. Kasi kung 7 minutes lang tapos ay 5 minutes lang tapos sa kadami-dami ng sinabi niya, di ko talaga matatanong 'yon. Ang pag-uusap kasi namin 10 minutes. Ito mo yun, bro. Discount. Ito sa talaga yung problema, bro, kasi meron pala kayong usapan ni Denmark patungkol sa tree stand. Kaya doon nga, sa sinong moderator? Oo, doon sa pati sa ano ba? Doon sa pati ano. So ganito, bro, kung itutuloy nyo pa ano ko lang yung kung ano yung na-budget ko dito na oras para sa inyo. Pero kung hindi naman, pwede kayong mag-reset ng ibang pagkakataon ba yung merong mahaba tapos walang problema. Pagka ganyan, iyan natin sa admin. Nandiyan ba si Bro Albert? Iyan natin sa admin. Pagkasunduin ka ako na, pwede naman ako sa maikli at mahaba eh. Ay, pwede naman ganito. Pwede naman ganito. Kung merong gustong pumalit sa akin na admin na mag-moderate. Kasi sinabi ko na kanina, bro, na meron talaga akong appointment ng 9:00 ba at hindi ako pwedeng malate. So binabudget ko yung time para matapos lang maganda, ma-end lang na maganda. Pero kung wala, anong gagawin natin? Anong gusto nyo? Lang siguro. Hiniram lang natin si Bro Rasha kasi meron siyang tanong ulit. 7 minutes okay. Tanong? Sige. Hindi, ano na lang, 3 minutes and 18 seconds na lang to. Masyadong maliit. Kaya pa yan. Proceed, bro. Wala na lang 20 seconds. Hindi pwede. Ang ano kasi, dapat kasi sana kanina hindi kayo masyadong nag-object. Pagdating natin ng 8:00, pasok agad, start agad para mahaba talaga yung usapan ba kasi 2 hours to na debate ba. Nag-start tayo ng 7:00, matatapos tayo ng 9:00. Ganyan yung debate. So, ang 3 hours, bro, napakahaba ng 3 hours ba? Habulin ko ang 3 minutes. Sige, bro. Tanong, bro. So, sa makatuwid, nakasulat ito, sabi mo, nakasulat sa mga Old Bible. So, nakasulat din yung Father, Son, and Holy Spirit sa Genesis 1:26 ng King James Version. No. Sagot? No. Dahil hindi ko nilatag yung King James Version, no? Ang nilatag ko is Amplified, the Bible, the Remedy Bible. Makaluma na yan eh. Kesa sa akin, no? Baka nga hindi pa ako pinapanganak yan eh. Meron ng Bible na ganyan. Next question. Nakasulat ba yan sa Catholic Douay Version 1610? Yung Father, Son, at Holy Spirit sa Genesis 1:26? Yes. Amplified, Catholic edition, nakasulat yan. Ang tinatanong ko, Catholic Douay Version 1610. Nakasulat ba yung Father, Son, at Holy Spirit? Saan? Sa Catholic Douay Version na Bible ninyo, 1610. Hindi, pero ang nilatag ko is Amplified. Hindi ko tinatong Amplified. Sumasagot ko. Time stop mo na. Okay. So, sumasagot pa si Bro Denmark, bro. 20 seconds talaga yan, bro. Na ayon sa ating rules ba. So, Bro Denmark,
Oo, alam ko, inahabol mo yung time eh. Bro Denmar, 20 seconds bro. Sagot ka bro kung meron ka pang sasabihin. Wala nga maubasa sa King James Version 1610 or 1611. Kasi nga, ang ginamit ko is the Living Bible, Amplified Bible, the Catholic Edition, at saka itong Remedy Bible. Next question. Next question. Ginamit mo ang Mateo 28:19 at tinanong mo ako kanina na iisang pangalan ang Ama, Anak, ang Banal na Espiritu, singular, tama po ba? Yes. So ang pangalan ng Ama, Jesus. No. Ang pangalan ng Sabi Ama, mo, isang pangalan. Sagot. Sabi mo, ang pangalan isang pangalan. Sabi mo, isang pangalan. So ang pangalan ng Ama, Jesus. Hindi. No. Ang pangalan ng Ama ay Yah. Ang pangalan ng Holy Spirit, Jesus din. Hindi. No. Ang pangalan ng Espiritu Santo ay Yah. David, di ba At sabi ang mo, anak- di ba Wait sabi lang, mo sumasagot singular? pa bro. Okay. Di ba sabi mo singular? Bro R. Ano yung pangalan dyan? Yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay Yah. From the word Yah. Yahweh, Yahshua, no? Ayan ang pangalan nila. Next question. Ano ang pangalan ng Banal na Espiritu? Yahweh. Yahweh? Saan nabasa sa Biblia na ang pangalan ng Banal na Espiritu ay Yahweh? Nasa Job 33:4. Ang Espiritu ni Yahweh ang lumalang sa akin. Ang tinatanong ko, saan mabasa na nakasulat na ang pangalan ng Banal na Espiritu ay Yahweh? Binanggit pangalan ng Banal na Espiritu ay Yahweh. Yes. Ito nga, Job 33:4. No, ako'y nilalang ng Espiritu ni Yahweh. So Yahweh ang pangalan. Time stop mo na. Bro R. Nagbabat in ka talaga lagi, bro. So, wala pa kasing 20 seconds yan, bro eh. At Bro, sumasagot pa. hindi ko talaga mahabol yung kanyang tindig. Kung ganito lang ang rules na- Yes, bro. May nahabol eh. Kaya nga bro. Pasensya talaga bro kasi meron talaga akong appointment bro ba na hindi ko pwedeng malate din doon bro ba. So sasabi ko nga sa inyo, mag-cross-examine na po ako. sabi ko nga sa inyo kung ayaw niyo at lagi-lagi na lang ganito ba na parang naano tayo. Pwede naman nating natin ba? Oo. So, okay lang ba, Bro R, na ituloy natin? Or ayaw mo na? Tuloy natin. Okay, so meron pang 5 seconds, Bro Denmar. Pasok mo yung sagot mo, bro. 5 seconds pa pala? Question na. Okay, next question. Okay, time na. Okay? So, dyan natatapos ang second cross ng ating negative, mga kapatid. Dako tayo sa kanyang 10 minutes naman na rebuttal stage. Ayan. So, 10 minutes, Bro RR. Your time start na. Marami pa sana akong katanungan pero baka mahabol mamaya. Okay, tinanong niya ako kanina kung hindi daw mabasa sa Biblia ang doktrina nakasulat, hindi ba tama? Ang sagot ko naman ay yes, hindi yan totoo kung hindi nakasulat sa Biblia yung doktrina. Ngayon, ang ginamit niya, yung naligo si Jesus. Tinanong niya ako, may nakasulat ba naligo si Jesus? Hindi naman doktrina yung naligo si Jesus. Ang pinag-uusapan dito, doktrina. Maliban dyan, yung tinatanong niya sa akin, that is out of topic because we are talking about the Trinity doctrine. Napapatunayan niya na yan ay totoo according to the whole Bible. Hindi naligo si Jesus. Pinapakita lang ang ating kaibigan na yun yung doktrina, hindi talaga nakasulat doon sa... No. Proceed lang. Nagpapakita lang na yung kanyang sinasabi ay hindi makasulatan. Ngayon, ginamit niya ang Genesis 1:26 sa Amplified Bible. Objection. Hindi ba to... Time stop. Ito na naman. Objection. Ano yan? Bro, bakit wala sa video? Sabi nga niya bro.
mahina daw yung boses niya pag nagbi-video siya. Di mo Nakadi- nakadiin. Nakadiin. Kasi di mo marinig eh, nakadiin. Okay, Kaya okay, sabi okay. ko sa cellphone, i-NJ yun live kasi wala ng tao. Meron pa naman. O, pag ganyan malayo, di mo marinig. Oo. O pag ganyan o malayo, di mo marinig. Kaya dinidiin ko dito. So ino-off Okay, ko okay, lang. okay. Okay lang yan, okay lang yan. Sige, tuloy mo lang yan. Na ako. Okay, Bro R. ginamit niya ang Genesis 1:26. So tinanong ko siya kung sinang-ayunan ba ito ng buong Biblia. Yes daw, sinang-ayunan. Malalaman niya mamaya mga kaibigan. Sabi niya, hindi daw to added text. Itong nasa Amplified Bible. Kung ganun, nang tinanong ko siya kung nakasulat ba yan sa mga Old Bible, kasi ang Amplified ay bago lang, nakasulat ba yan sa Catholic Bible na 1610, yung Father, Son at Holy Spirit? Hindi niya nakasulat. Sagot niya sa English version, no. Sa Douay version, yes. At sa ibang Biblia, no. Bakit hindi yan nakasulat sa mga lumang Biblia? Yang ginamit niyang Amplified Bible. Ito ang explanation ng Amplified Bible. The Amplified Bible, fitlight.com. Amplified Bible is translation that used by synonyms and definitions, both explains and expands the meaning of words in the text by placing amplification in parentheses and brackets after keywords or phrases. Anong pagkaintindi mo dito? Anong sabi dito? Placing amplification in parentheses and brackets. Naglalagay ang nag-translate dito si Stewart, isang Trinitarian. Gumagawa siya ng sariling Biblia translation. Halimbawa, Genesis 1:26. Pag may mga bracket yan, ibig sabihin, naglagay siya ng mga kanyan, amplification, mga paliwanag na mula sa sarili niya. So, using the word for the American Standard Version reference text, ang pinagbabasahan nito is American Standard Version reference text. She chose additional words to communicate the nuances of meaning of the original text. These amplification words are offset from the text by bracket or parenthesis. Kaya, mismo ang Amplified Bible nagsabi na nagamit sila ng additional words. Kaya mali po yung sagot niya kanina na yan ay original. Kaya po hindi yan mabasa sa ibang mga bersyon ng Biblia, lalo na sa mga lupa, lalo na sa mga Greek old manuscripts. Kaya yan ay isang pagdaragdag. Ngayon, tinanong niya ako dito sa Hebreo 1:8. Ganito, nangangahulugan na si Jesus ay Diyos dito, Diyos ng Ama si Jesus. Sa makatuwid, si Jesus, Diyos niya ang Ama. Ganun ba ang Trinity? One God. One God pero may Diyos. Napaka-illogical naman po ng doktrina niyan mga kaibigan. One God na may Diyos yun. Di ba? Ngayon, tinanong ko siya kanina kung saan mabasa ang pangalan ng banal na Espiritu ay Yahweh. Ginamit niya ang Job 33:4. Ang ating kausap. Hindi naman sinabi ng Job 33:4, yan ang pangalan ko, tulad ng mababanggit sa ibang talata na binabanggit na ang pangalan ng Ama, yan ang pangalan ko, ng Jesus, yan ang pangalan ko. Dito sa Job 33:4, hindi binanggit na ang pangalan ng banal na Espiritu ay Yahweh. O ba yung binanggit niya kanina. Sa makatuwid, ganito ang pagkabanggit sa ginamit niyang talata. Job 33:4. Okay. Nilikha ako ng mismong Espiritu ng Diyos. Kung marunong pa ito umintindi ng Biblia, hindi siya nasabihin ng Biblia, Espiritu ng Diyos. Magkaiba kaya ang Espiritu ng Diyos? Hindi naman siya binanggit niya na pangalan. Nangangahulugan na itong mga, binanggit din niya ang Gawa 5:5. Mamaya, i-cross-examine ko siya dito mamaya. O wala na siya datang time na magtindig. Pero hindi niya binasa ng patuloy ang talata sa Gawa 5, mga kaibigan. Kapag basahin ang Gawa 5, huwag putulin. Nang binanggit dito na magsinungaling sa banal na Espiritu at lihim na ipinagkait ng isang bahagi ng halaga ng bukid, sabi dito, sa Diyos ka nagsinungaling, hindi sa tao. Yan ang problema kapag limited ang time. Ibig bang sabihin pala,
hindi espiritu ng Diyos ang banal na espiritu. Mali po. Mali po na sabihin ni Blinmar sa doktrina ng Trinidad na Diyos ang espiritu dito. Bakit? Ipagpatuloy natin sa 9. Kaya sinabi ni Pedro, bakit nagkasundo kayong dalawa na subukin ang espiritu ni Jehovah? O ngayon, diretso natin sa 32. Itong sabi, at mga saksi kami rito, gayon din sa banal na espiritu na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya pinapakita na magkaiba ang Espiritu Santo o banal na espiritu sa talata at sa tinuturo nila na ang banal na espiritu dito ay Diyos daw. Imalik po, bakit kung basahin natin ang buong Biblia sa kontekstong ito? Kaya may pagpipilipit ang kayang paggamit sa talatang ito. Ngayon, ang mga talatang banggit niya may 3, Ama, Anak at Banal na Espiritu ay iisang Diyos. Ang 3 mang sasaluat yan sa buong Biblia, mga kaibigan. Mayroong 3 persona na iisang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Saan yan unang sasalungat? Juan 20:17. Iisang Diyos nga eh. Pero anong sabi ng Juan 20:17? Ito ang sabi ng Juan 20:17. Basahin natin. Sinabi ni Jesus, huwag kayong kumapit sa akin dahil hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at sa aking Diyos. Sa makatuwid, kung isang Diyos sila, ba't Diyos pa ni Mat, ang anak ay isang Diyos na salo sa Juan 20:17? Juan 14:28. Anong sabi ni Jesus doon? Ang Ama ay, kung isang Diyos sila, illogical naman ang doktrina yan. Ang doktrina na lumalabag sa pagturong Trinidad. Mateo 24:36. Merong alaman ang Ama na hindi alalaman ng at ng anak. Kung nila ay ang threadhead at isang Diyos. Iba hindi alang anak ang nalaman ng Ama may tungkol sa araw ng araw na tinutukoy doon sa Mateo 24:35. At ginamit din niya ang banal na espiritu. Sumasang-ayon ba yan sa buong Biblia? Wala na kasing time, mga kaibigan eh. Yun po ay hindi sasang-ayon sa buong Biblia, mga kaibigan, yung kanyang paniniwala. Kung buong Biblia ang pagbabasihan. Sapagkat binanggit ng Biblia na ang banal na espiritu ay ginamit na ibinuhos ng Diyos. Ginamit pang bautismo. Napupuno, natatanggap, naaalis, ipinapamahagi. Kaya hindi po isang ayon sa buong Biblia yung kanyang paliwanag. Gayon din na ang karunungan ay hindi ibig sabihin isang persona sapagkat kung gumagawa o nagsasalita ay persona. Kung sa buong Biblia tayo magbase, mga kaibigan, ay hindi lahat ng binabanggit sa Biblia. Sayang, kulang okay, talaga. So proceed ka, Bro Denmar, sa pagtatanong, bro. Okay. Naka-mute ka, Bro Denmar. Po sa kanyang banal na. Ngayon, tinatanggap mo ba na yung anak na tinawag na Diyos sa Hebreo 1:8, ang sabi dito sa 47:8 ng awit, no, ang Diyos ay nauupo sa kanyang trono. Tinatanggap po ba ito? Yes or no? Yes po, tinatanggap. Okay, tinatanggap mo. Okay. Opo. So ngayon, kung babasahin ko yung salin ng The New World Translation na yung God is thy throne, no? Ang luklukan o ang Diyos ang iyong luklukan. Tanong, kung ang Diyos ay nakaupo sa luklukan at ang luklukan niya ay Diyos, ilan na ang Diyos mo?
Mali po hindi po yan nakasulat sa New World Translation, hindi po masagot. Meron po akong New World Translation dito. Hindi po ganyan ang Okay. pagkasulat sa New World Translation. Wait, Rephrase mo yung tanong. sumasagot pa. Okay, sumasagot Okay. pa. Sige. Okay, next question na. Okay, rephrase ko yung tanong. Ang sabi dito, God is thy throne. No? Yan ang nasa New World Translation. Ngayon, ang sabi dito sa Bible ko, no, ang Diyos ay nauupo sa trono at sabi mo, tinatanggap mo ito. Kung yung nakaupo sa trono ay Diyos at yung trono ay ang Diyos, ilan na ang Diyos mo? Wala pong day na ginagamit ang New World Translation na lingwahe Mr. Denmark. Hindi yata New World Translation ginagamit. Wala pong they. Hindi po gumagamit ng they. Ang tanong mo kasi they. Okay. Next question. Next question na tayo. Dito sa aklat ng mga gawa sa 1:5 o 1:3 hanggang 5, yung sinabi niya, tinatanong siya ng mga alagad, premise ito, Mr. Moderator, kailan mo ibabalik o i-restore ang Jerusalem? Sabi niya, no, hindi para sa inyo ang makaalam ng takdang oras at kapanahunan. Tanong, hindi ba talaga alam ni Kristo o talagang ayaw niya lang sagutin? Alin sa dalawa? Hindi alam ni Kristo ang araw na binabanggit sa Mateo 24:36. Okay. Next question. Sabi dito sa Revelation, sabi ni Kristo, narito, no? Narito akong si Jesus, no? Ay nagmamadaling pumaparito. Apokalipsis 22. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Wala nang kasulat dyan na alam niya. Huwag mong dagdagan. Objection, moderator. Time stop. Okay. Mr. Moderator, narinig mo yung aking categorical question, yes or no? Na tinatanggap niya ba na sabi ni Kristo, narito ako ay nagmamadaling pumaparito. Yes or no? Sabi ko sa kanya. Okay. So merong categorical yes or no, bro R. Tinatanggap ko ang nakasulat dyan, pero hindi sinabi Okay. dyan na alam ni Kristo. Iba Okay, kasi next. sinasabi na alam ni Kristo at walang nakasulat. Okay. So yun na yun, bro Denmar. Okay. Proceed ka, bro. Okay, next question. Sabi ni Kristo, ako'y nagmamadaling pumaparito. No, pag sinabing nagmamadali na paparito, hindi niya ba alam o alam niya? Kasi pag sinabi natin sa ating lingwaheng tao, no, ang sabi, oy, nandiyan na ako, OTW, paparito na, nagmamadali. Anong talata yan? Hindi. Sagot, bro. Anong talata? Time stop muna, time stop. Nagtatanong ka, bro. Wait lang, bro. Clarification yan, bro Denmar. Sasagutin mo ba? Apokalipsis 22:12. Yan. 22:12. Sige, bro R. 20 seconds sa pagsagot mo, bro. Proceed, bro. 22:12, clarification. Yes daw, bro. Yes daw. Okay. Ang tinutukoy dito ay hindi si Jesus. Walang Jesus nakalagay dito. Objection ako, moderator. Objection. Time stop. Objection. Okay, anong objection mo? Moderator, dito sa Bible ko maliwanag kayo, no? Akong si Jesus. Ako'y nagmamadaling pumaparito. Ito. Wala daw, moderator. Okay. So, ganito, bro. Yung hindi kasi ako judge dito, bro, ba either meron or wala. Basta sinagot naman ni RR yung tanong mo. So, nasa manonood na lang yan. Pwede kang mag-itanong mo, bro, or ulitin mo yung tanong. So, proceed ka sa next question mo, bro. Wala na. Denmar. Okay, next question. Doon sa John chapter 20 verse 17, may mababasa ka ba? No? Na ang Diyos ay hindi Trinity, letra por letra. May mababasa ka, meron o wala? Pardon? Doon sa John chapter 20 verse 17 na ginamit mo, may mababasa ka ba na ang Diyos ay hindi tatlong persona o Trinity? May mababasa ka ba? Meron o wala? Mabasa sapagkat ang mabasa doon, dalawang persona lang.
At ano pa ang tagilid dyan sa Trinity? Sabi doon, Diyos ni Jesus. Ang debate, which is yung ating final conclusion. Mauna dito si Brother RR. Final conclusion bro. Your time start now Tinanong niya bro. po kung tinitindigan ko ba na dalawang persona. Ay, doon sa 120 City, dalawang persona lang yun. At ano pa ang kuan doon, nagpapatunay na hindi yung Trinity. Iisang Diyos nga sa doktrinang Trinidad God Father and Holy Spirit, iisang Diyos. Pero sa 120 City, mabasa doon, si Jesus, Diyos niya ang Ama. Very illogical mga kaibigan. Iisang Diyos, tapos Diyos mo ang Ama. Diyos ng anak, Diyos ng ang anak, Diyos ng Ama. Iisang Diyos. Illogical doctrine. Mayroon bang iisang Diyos, tapos may Diyos pa? Yan ay kabubuhang doktrina mga kaibigan. Time stop muna. Bro, paki-refrain yung salitang yun bro ha. Bawal sa amin yan Sige Proceed po, ka, bro. Sorry. O ngayon, pinapatunayan ng talata na dalawang persona, hindi tatlo. Maraming mga teksto pa kung hindi ginamit kanina, nabutan lang ng time Ang mga ginamit niyang talata mula kanina, hindi nagsasabi na isang Diyos. Hindi nagsasabing tatlong persona sa isang Diyos. So, paano naging Trinity yun? Kaya hindi naitindig ng ating kasama ang kanyang pinaniniwalaang doktrina. Gayon din sa Hebreo 1:8 sa kanilang Biblia. Very illogical, iisang Diyos, pero may Diyos ang Ama, ang anak. Iisang Diyos kayo, tapos may Diyos ang Ama, ang anak. Tapos doon din sa talata, ang Diyos ng anak, ang Ama. O saan ngayon ang Diyos ng Banal na Espiritu? Mabasa mo ba? Yan sana ang gusto kong itanong sa kanina, pero alam kong hindi niya mabasa yan Saan mabasa na ang Diyos ng Banal na Espiritu ay si Jesus? Last 2 minutes. Last 2 minutes. Kaya pinapakita lang na mali-mali ang kanilang doktrina mga kaibigan. Hindi niya buwal yung nasa Mateo Juan 14:28 na mas dakila ang Ama kaysa sa anak. Hindi niya nabuwal yung nasa kasulat sa Mateo 24:36 na may nalalaman ng Ama na hindi alam ang anak na nagpapakita na hindi sila isang Diyos. Kung isang Diyos, ang tatlo, logically, alam ng tatlo. Ba't ang Ama lang? Ginamit niya yung Roma, Abgawa, 1. Napakalayo po, sapagkat kahit doon, hindi naman binanggit na alam ni Jesus ang araw. Yan po ay sumasalungat doon sa Mateo 24:36. Tandaan mo, hindi nagkakasalungatan ang Biblia. Pero sa ginagawa mo, sinasalungat mo. Tapos, ninanong niya ako sa name. Singular daw. Sa makatuwid, kung singular pala tumutukoy ang name sa Mateo 28:19, yamang ang pangalan ng Ama, Jesus, pangalan ng Anak, Jesus, pangalan ng Banal na Espiritu, Jesus din. Singular Singular yung salitang name, pero magkakaibang persona. Pero hindi tumutukoy sa Banal na Espiritu, sapagkat hindi niya napatunayan na ang Banal na Espiritu ay persona. Sapagkat kung ang Banal na Espiritu ay persona, nakasana doon sa Biblia, hindi sasalubog yung sa ibang buong Biblia na ang Banal na Espiritu ay binubuhos. Meron bang Diyos binubuhos? Binabautismo, ginamit pang bautismo, meron Diyos na binabautismo? Meron persona na gagamitin pang bautismo? Ganun ba ang turo ng Trinidad? At yung gawa 5, hindi naman nila inayong pagbasa. Basahin nyo hanggang 32. Sabi, banal na espiritu ng Diyos. Hindi sinabi, kahit na sabing Diyos yan, hindi naman sinabing iisang Diyos na tatlong persona. Kahit ang Hebreo 1:8 mga kaibigan, hindi sinabing tatlong persona dyan. Granted, Time. Saan ang banal na espiritu? Wala, hindi pa rin niya natindig. Time bro. Time. Sa mga talatang gamit niya. Time bro. Time na bro. So, dako naman tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Bro Denmar, your time start now, bro. Okay, umpisahan natin So, saan natin mababasa na yung tatlo ay isa? No? Kasi kanina niya pa hinahanap. Ito na po. Pangsabog dito kaya hindi ko nilalabas kanina. Sabi dito, 1 John chapter 5 verse 7 ng the King James Version. Sabi dito, for there are 3 that bear record in heaven, the Father,
the Word, ito yung anak, no? John 1:18, no? And the Holy Ghost. And these three are one. Ayan, oh, maliwanag. Tapos Amplified Bible Genesis, no? Ano sabi diyan? And God said, no? Father, Son, Holy Spirit. Ang pagbabasa ho sa Bible hindi lang word for word, no? As AB English graduate, dating sa literature, word translation, no? I-seminar kita diyan, meron tayong tinatawag na read between the lines, no? Nandiyan yan, context by essence. Apat ang way ng pagta-translate, hindi word for word, isa lang yun. No, may tatlo pa. Lecturean ka diyan pag time sa susunod, ano. Ngayon, no, punta tayo dito sa aklat ng mga gawa, no? Sabi sa aklat ng mga gawa sa 5, no? Sabi diyan habang sila pinagbili niya, no? Ito sabi ng Panginoon Kristo, no, na Panginoon, ito ba panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? Sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang malaman ng oras o panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Ayaw ipaalam ni Jesus, hindi nga ito para sa inyo. Hindi po okay hindi sinabi, hindi niya alam. Alam niya, kaya nga sabi niya, nagmamadali akong pumaparito. Nandito sabi, sa binabasa ko sa Revelation chapter 22 verse 12, no? Ako si Jesus ay nagmamadaling pumaparito. No? Ngayon, no, puntaan natin, no? Ano pa yung kanyang sinasabi? No, actually, naitayo naman natin eh. Okay, hindi ako nagmamadali sa oras. Ngayon, no? Ano pa? No? Yung John chapter 20 verse 17 na may Diyos daw, yung Diyos din daw, no? Logical, ito nga tinatanong ko siya. Yung pinagkunan ng throne of God, ang sabi doon, no? Ang sabi doon sa favorite nilang American Standard Bible, no? At saka naka-reference dito yan sa NWT. Reference lagi yan ng NWT yung American Standard Version, yung ASB. No? Sabi diyan, even kay Lamsa, ganyan nakasulat. No, ngayon, ito yan, no? Ang sabi doon sa nakasulat sa 47 or 48:7, binabasa ko kanina sa Psalms. Ang Diyos ay nauupuno. Ilan na ang Diyos ni Ar? Si Jehovah na tumawag sa anak na Diyos, yung Diyos anak na nakasulat. Tatlo na, so Trinity din sila. So, complete ang KRR. Ayan. So, pumapasa naman dito sa sa aklat ng mga awit Gusto ko balikan yan ng mga sabi dito, ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na trono. Kako sabi ng New World Translation, no? So, yung Luka na Diyos. No? So, bilang tayo ulit. Time. Luka na tsaka anak. Salamat. Okay. So, natatapos ang debate natin between Roman Picture and JW sa katuwang Denmar Santiago at ni RR. So, before natin i-end ang ating live, gusto ko muna silang bigyan ng ikling pasasalamat. Una natin si Denmar, bro. Okay, maraming salamat na unang-una sa ating Panginoong Diyos na nagpahintulot nitong lahat. Ang bagay nito sa kanya lahat ng kaluwalhatian, kapihan at kadakilaan, no? At maraming salamat sa Debaters Convention, sa ating DevCode Recorder, sa ating moderator na laging maasahan, Brother Rasha Vista, and sa ating kausap, Brother R.R. Hidalgo. Alam kong nabitin ka, magkakaroon tayo. Ako na maghahamon sa'yo, no? Patutunayan ko na ang banal na Espiritu Santo ay persona. Yan. Yan ang ating second topic. Tatanggapin mo mamaya na isang no? So, yan. Maraming salamat sa ARCP, sa CF Club and CFD. No? At binabati ko yung aking dakilang mentor, Brother Noel Paisones Sr. No? Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Okay, at syempre si RR din. Pasalamat, bro. Nagpasalamat ako kay Bro Dilmar, napakabait siyang kalibate.
So nakitaan ko siya ng bunga ng espiritu na mabait siya, hindi siya tawag yan, na masama kausap. So patuloy dyan, Brother Mar. At advice ko lang is do not put words into my mouth na hindi ko naman sinabi tulad ng tatlong Diyos. Pero napakasaya natin pag-uusap at itong pag-uusap na ito ay ipinaparangal ko sa aking Diyos. Walang iba kundi si Jehovah. Nawa ay mga nakinig ay hindi naman tayo nagipagdebate dito para manalo matalo. So this is a Bible educational debate. And then yung mga nakakarinig, since it is a live, hopefully na kayo na ang magdesisyon kung sino ang nasa katotohanan. At masaya kung nakausap si Bro Denmar. Napakabait talaga niya. At yun lang po siguro. At maraming salamat, Bro Russia. At siyempre pagkatapos nito, wala nang tanungan, mag-out na ako kasi baga i-cross-examine ako na mga kasama dito sa may trabaho pa ako bukas. Napakabait mo, Bro Delmar. Thank you so much sa pagiging mabait mo. God bless always. God bless. Sa'yo din, Russia. God bless. Okay, Debaters Convention, gusto din mapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. Siyempre, yung ating mga na bumubuo ng Debaters Convention, maraming salamat din. At kung gusto niyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM or pwede kayong mag-message sa mga admin namin at mga official moderators. So, yun. This is Admin Russia ng Debaters Convention and we're out. Bye-bye. Tanong, pabihira ako. Biwas talaga sa tanong eh. Napambihira ako. Kain na ako, pambihira. Kanina pa ako hindi kumakain. Muna tayo.